Masisiting pagkatapos ng commercial. Maligayang pagbabalik. Narito tayo sa setting dating show para SA middle-aged. Love is never too late. Ngayon, ating tanggapin ang huling lalaking panauhin. Kumusta po mga binibini? Ako si Fuzeni. 54 taong gulang na ako. Ang trabaho ko ay isang guard. Guard ka lang. Mali ang napuntahan mo. Gaya mong walang pera. Ay naglakas loob pang sumali sa dating show. Karapat-dapat ka ba? Wala kang pera, wala kang posisyon. Ano bang akala mo? Pipiliin ka namin? Gusto mo ba sa edad mo o sa hindi mo pagligo? Bagamat guard lang ako, nangangako ako. Nagagawin ko ang lahat para sa magiging kapareha ko. Hindi ko siya pahirapan kahit kailan. Wala namang halaga ang pangako mo. Mas gugustuhin kong umiyak sa BMB kaysa tumawa sa sira mong bisikleta. Binibining Auto 6, handa ka peng. Makisama sa aming lalaking panauhin? Nanay, si Menyaw ay, Ayaw tumira kasama ang biyenan. Sabi niya. kung hindi ka pa mag-asawa, hindi na siya pakakasalan ako ni Menyaw. Nanay, pakiusa. Payag ako. Mabuti. Batiin natin ang dalawang panauhin sa matagumpay nilang pagsasama. Siuping, sigurado ka bang? Hindi ka magsisisi sa pagpapakasal sa akin. Guard lang ako eh. Lao Fiu, ang gusto ko sa'yo ay ang pagiging mabuti mo, matatag at madaling pakisamahan. CJ. Mula ngayon, pamilya na tayo. May bahay ako sa syudad. Heto ang susi, hawakan mo. CJ, Eto pa, ito ang payroll card ko, kunin mo. Lao Fiu, susi lang ang kailangan ko. Ibalik mo na lang sa'yo ang payroll card. Kasal na tayo, pamilya na tayo. Hindi talaga ako pwedeng tumanggap nito. Bakit hindi? Ang akin ayun na. Lao Fiu, talagang ayaw ko. Sige, mamaya kakain tayo ng sabay. Para magkakilala ang mga anak natin. CJ, uwi muna ako para sabihin sa anak ko na ikinasal na tayo. Aalis na ako. Ingat ka. Chairman, Tara na. Yiming, pwede ka nang mapanatag. Lolo Fiu, Saya Olia, Chairman, ano po ang gusto ninyong ipagawa? alamin mo nga. Anong trabaho ng anak ni Xiuping? Gusto po ba ninyong tulungan siya? Dahil ikinasal na ako kay Xiuping. Sa hinaharap, ang kanyang anak ay magiging anak ko na rin. Opo. Yiming, dapat ay kampante ka na ngayon. Kampante na. Ah, nga pala ma. Bakit mo hinanap itong matandang ito? Ano ba ang trabaho niya? Siya ay isang gwardiya. Gwardiya? Ma, paano mo naman naisip na makipagrelasyon sa isang gwardiya? Hindi Yiming, makinig ka muna sa akin. Ma, pwede bang isipin mo naman ang nararamdaman ko? Ang mga magulang ni Menyaw ay mga taong nasa mataas na lipunan. Kahit man lang sana ay isang retiradong guro ang pinili mo. Kahit papaano ay may mukha pa akong maihaharap. Pero isang gwardiya? Nakakahiya. Wala man lang siyang pension. Paano ako makakatingin sa mga biyenan ko? Paano ako makaharap sa kanila? Yiming, hindi ganito ang sitwasyon. Pakinggan mo muna ako. Ang iyong Tito Fu ay mabuting tao talaga. Ayaf ka uma. Dapat hiwalayan mo siya agad. Yiming, pakiusap anak, wag mo akong pilitin. Sige, kung ayaw mong hiwalayan, dapat magbigay siya ng 500,000. Bilang dowry ng kanyang magiging manugang. Kahit papaano ay may mukha akong maihaharap sa aking biyenan. 500,000. Ang laki naman. Walang bawas. Yiming, Kung hindi ka magbibigay ng 500,000, hiwalayan mo siya. Kung hindi, huwag ka nang umuwi. Lolo Fiu, magkita na lang tayo. Lolo Fiu, At Xiuping, dumating ka na. Ipapakilala ko sa iyo ang aking anak na babae na si Shishi. Kamusta po tita? Kamusta Shishi, ang ganda mo? Ikaw po tita ang totoong maganda, may klase pa. Swerte ng tatay ko na naging asawa ka niya. hindi naman mabait ang iyong tatay.
Ako ang hindi karapat-dapat sa kanya. Huwag mong sabihin yan, Xiuping. Pamilya na tayo ngayon. Huwag na nating pag-usapan yan. Heto, para sa iyo ang dowry. Hindi ko ito matatanggap. Guardia ka lang. Hirap na hirap kang nag-ipon nito. Kunin mo na ito pabalik. Guard. Tita, tanggapin mo na ito. Ito ay mula sa puso ng aking ama. Kunin mo na. Tara, mag-shopping tayo. CJ, Tita, ang ganda mo sa damit na yan. bagay ba ito? Bagay na bagay. Tara. Kunin Montag rin yung pink na damit. Hindi ba ito masyadong Hindi, sakto lang. Subukan mo ulit tong damit, tita. CJ, Ang ganda, tita. Subukan mo pa tong isa. Ang ganda, tita. Subukan Montag, yang green. Tita, ang bagay sa'yo tong suot mo. talaga? Waiter, ipapak mo lahat ng mga damit na to. Siege. Hoy, teka muna. 50 ang isang damit. Ang mahal naman. Tita, may sale ngayon sa kanila. Yung damit na 500 lang. Talaga? Oo, tita. Swert mo na yon. Sige na, tita. Huwag kang mag-alala. Tara, bayaran na natin. Xiuping, yung mga damit na sinubukan mo. Ang ganda sa'yo. Lao Fiu, sino ka ba talaga? Xiuping, huwag kang mag-isip ng ganyan. Basta alam mo, hindi kita pahihirapan, yun na yon. Nga pala, kasal ng anak ko sa susunod na linggo. Pupunta tayong dalawa. CJ, Chairman, ito ang impormasyon tungkol sa anak ng asawa mo. Si Lu Yiming. Si Emma Lu ay may maliit na kumpanya. Pero hindi maganda ang takbo ng negosyo. Kung hindi siya makakakuha ng pondo, baka magsara na ito. bigyan mo agad ang kanyang kumpanya ng 1 bilyon. Ito na lang ang regalo ko bilang kanyang stepfather para sa kanyang kasal. At tandaan mo, huwag mong ibunyag ang pagkatao ko. Opo. Boss Lu, may magandang balita. May isang misteryosong tao. Na nag-invest ng 1 bilyon sa ating kumpanya. Magkano? 1 bilyon? Ang ganda. Sa 1 bilyon na to, mapapalago ko ang kumpanya. Makakasama na ako sa high society. Pero hindi ka alam. Sino ang misteryosong taong ito? Alam ka una, alam Montag, uwi muna ako. Kung may mangyari, mag-text ka. Sige. Nanay, kumain ka ng prutas. Siege. Nanay, salamat sa pag-invest ng 1 bilyon sa kumpanya ko. Pangako ko sa iyo, gagamitin ko ng maayos ang perang ito. At pangako ko rin, gagawin ko ang lahat para kay Yao Yao. Manugang, dahil alam mo na, hindi na kita pagtataguan. Ang 1 bilyon na ito, ay regalo ko sa inyong dalawa ni Yao Yao para sa kasal ninyo. Nanay, huwag kang mag-alala, hindi kita bibigin. Pupunta ako, magpapakita ng kakayahan. Siege. Nanay, totoong binigyan mo siya ng 1 bilyon? Paano? Kahit ibenta ang kumpanya natin, higit pa sa 1 bilyon ang halaga. Di iniloko Montag siya. Sure. Baka ka maingay, para sa ikabubuti mo ito. Ganito. Para madali mo siyang kontrolin, at sa hinaharap, sumunod siya sa atin. Sa ating mag-ina. Nanay, ikaw ang pinakamabait sa akin. Nanay, Yao Yao, tikman ninyo ang aking luto. Yiming, dinala ko ang pagkain para sa iyo. Ano ito? Sino itong pulubing ito? Lumabas ka. Ikaw ang biyanan ko, di ba? Hindi ako pulubi, ako ang nanay ni Yiming. Nanay, diborsyado ka na ba sa gwardiyang iyon? Yiming, ito ang 500,000 mula kay Tito Fu para sa iyo. Gamitin mo bilang dowry. Ang liit naman ng halagang ito, wala siyang hiya. Manugang, Sino ang manugang mo? Wala akong ganyang. Biyenang mahirap. maliit ang 500,000 pero ito ang buong ipon. Ng ordinaryong tao tulad namin. Kung alam mong mahirap ka, huwag kang magpakita at manghiya. Sa tingin ko, huwag ka nang dumalo sa kasal. Baka ako mapahiya dahil sa mahirap mong pamilya. Paano mo nasabi yon? Yiming. Ayokong makita siya sa kasal natin. Nahihiya ako. Pero Yaya, Siya lang ang natitirang pamilya ko sa mundo. Wala akong pakialam kung nandyan siya, hindi ako magpapakasal.
Yaw yaw. Nanay, huwag ka na lang dumalo sa kasal ko. Yeming, sa loob ng maraming taon, ang pinakamalaking pangarap ko ay makita kang magpakasal at magtagumpay. Paano ka magpapakasal nang hindi pinapayagan ang nanay mo? Kasalan ni Yiming. Ang mga dadalo ay mga maharlika at mataas na lipunan. Kung sumipot ka, mas mapapahiya lang siya at magiging katatawanan sa kanilang grupo. Umalis na tayo. Yiming, pwede akong umupo kahit saan. Kahit sa sulok lang, basta makita ko ang kasal mo. Sige na, Yiming. Pakiusap, hayaan mo akong pumunta. Sige. Si Uping, kailangan kong sagutin ang tawag. Pasok ka muna. CJ, Malugod po nating tanggapin ang bagong kasal. nasaan si Yiming? Nene. Nene, paemo. Nanay, ipinapangako ko, pag nakapag-ipon ako sa lungsod. Sasamahan kita para maging masaya. CJ. Yiming, nakikita mo ba sa langit? Lumaki na ang anak natin, nag-asawa na. Naging tunay na lalaki na. Sa magandang araw na ito, may mensahe ba ang bagong lalaki? Gusto kong pasalamatan ang isang taong napakahalaga sa akin. Kung wala siya, wala ako ngayon. Zia ang. Walang sawang nag-alaga at nagbigay sa akin. Siya ang nagturo sa akin kung paano maging mabuting tao, at siya rin. Ang dahilan kung bakit ako narito ngayon, bigyan natin siya ng palakpakan. Samahan natin siya sa entablado. Ang biyenan ko, hindi lang niya hinamak ang pinanggalingan ko. Pinakasalan pa niya ako sa anak niya, at nagbigay ng 1 bilyon. Suportahan ang negosyo ko. Mula ngayon, ang biyenan ko ay magiging tunay na ina ko. Masayang araw ito, sa bagong lalaki. Bakit wala ang mga magulang niya? Ang tatay ko ay namatay sa aksidente matagal na. Ang nanay ko naman, Patay na rin siya. namayapa kamakailan dahil sa sakit. Yaw yaw. Bakit Montag sinabi yun? Paano ko papayagan na si Raina? Matandang yon ang kasal natin. Bagong lalaki, totoo ba ang sinabi ng bagong babae? Oo. Ngayon, inaanyayahan natin ang bagong kasal na mag-alay ng tsaa sa biyenan. Nanay. Nanay, sapo. Nanay. Sapo. Yeming, bakit mo ako ginaganito? Bakit mo sinasabing patay na ako? Ganito ka na lang ba kamuhi sa iyong ina? Tita, zino po kayo? Ako ang nanay ni Yiming. May ganitong klaseng tao pala sa mundo. Walang utang na loob. Hindi mo kinikilala ang iyong tunay na ina. At pinagmumura mo pa siya na mamatay. Ang anak ay hindi dapat humamak sa pangit na ina. Ang aso ay hindi dapat humamak sa mahirap na tahanan. Si Luiming, talagang mas masahol pa sa hayop. Huwag kayong makinig sa kanya. Siya ay, isa lang siyang katulong sa bahay ni Yiming. Yeming, sabihin mo sa kanya kung sino talaga ako. Tapos na ba ito? Yiming, ikaw ba ay nahihiya rin sa hirap ng iyong ina? Walang pinag-aralan, hindi ka kayang bigyan ng karangalan. Ita, pwede bang tumigil ka na? Sinisira mo ang aking kasal. Ano ba ang pakinabang mo dito? Tita, Luyiming, noong 8 ka anyos. Namatay na ang iyong tatay. Pinaghirapan kitang palakihin, gusto mong mag-college. 5 trabaho ang pinasok ko araw-araw para sa iyong matrikula. Sabihin mong gusto mong bumili ng bahay sa lungsod at mag-asawa. Ipinagbili ko ang bahay sa probinsya para may pambili ka ng bahay. Ngayon, sinasabi mo na ako ay katulong lang ninyo. Luyiming, wala ka na bang konsensya? Sinasadya mo bang sirain ang kasal ng aking anak?
kahit na tunay kang ina ni Yiming. Para ka lang katulong na naglalaba at nagluluto para sa kanya. Paano mo ako may tutulad bilang biyenang nakatulong sa kanyang karera? Luiming, bibigyan kita ng pagpipilian. Hindi na lang tayo magpakasal, o kaya, iwan mo ang matandang ito. Wala nang kinalaman sa iyo, yaw-yaw. Lu Yiming. Kung itatakwil mo ang aking anak, ang 1 bilyon na puhunan, hindi mo na makukuha. Umalis ka na. Yiming, talaga bang itatakwil mo ang iyong ina? Guardia, dalhin ninyo palabas ang matandang ito. Sino ang may lakas ng loob na galawin siya? Siuping, ayos ka lang. Lolo Few, Siuping, sino ang gumawa nito? Zeno ka? Ginaganito ang iyong ina. At nakatayo ka lang dyan na walang pakialam. Ano ba ang pakialam mo? Ang sampal na ito para sa iyong kawalang galang at kawalan ng utang na loob. Ano ka, Bea? Dapat ka bang manakit sa akin? Ang sampal na ito para sa pagiging mapagmataas at sunod-sunuran mo. Lao Few, tama na. Ikaf pala yung basurang guwatia. Binabalan kita. Ito ay problema ng pamilya ko. Wala kang pakialam. Para lang sa sarili mong dangal, pinahiya mo ang sarili mong ina sa harap ng maraming tao. Hindi ka na tao. Gusto ko lang maging matagumpay. Ano ang mali doon? Siya lang ang pabigat sa buhay ko. Ginagawa niya akong katatawanan ng iba, samantalang ang biyenan ko ay ang ibigay sa akin ang 1 bilyon. Makakatulong siya sa akin na makapasok sa high society. Kaya ba niya yun? Sigurado ka ba na ang 1 bilyon ay galing sa kanya? Kung hindi ako, ikaw ba yung basurang guardia? Tumingin ka sa salamin, ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Nagmamaganda ka pa sa harap ko. Ni hindi mo ako karapat-dapat na tagasuot ng sapatos. Ikaf. Grabe na tu. Basurang guardia, naglakas loob kang lumaban sa akin. Mga tauhan, itong matandang ito. Bigyan ninyo ng matinding leksyon. Tigilan ninyo. Yiming, nakikiusap ang nanay mo. Huwag ninyong saktan si Tito Few. Nanay, nasaktan niya ang biyenan ko. Kailangan niyang pagbayaran. Lao Few, pasensya na, ako ang may kasalanan. Okay lang Siuping, hindi nila ako kayang saktan. Nasa bingit ka na ng kamatayan, nagmamalaki ka pa. Mga tauhan, sugod. Subukan mong galawin siya. Huli na ang aming pagdating. Patawarin mo kami, Pangulo. Zeno ka talaga? Ito ay ang pinakamayaman sa buong bansa, si Fu Zhenyi. Ang pinakamayaman sa buong bansa. Kung ikaw ang pinakamayaman, ako naman ay ang reyna ng langit. Yiming, huwag kang makinig sa basurang guwardiyang ito. Baka mga artista lang ang mga yan na pinabayaran niya. Gusto ninyong takutin ako. Hindi pa kayo kasing level. Isang basurang matanda, nagpapanggap na pinakamayaman. Mabuti pang mamatay ka na lang at mag-reincarnate. Bastos. Ikaw ang bastos. Pinoprotektahan mo ang basurang matanda, lalo kang nagkakasala. Mga tauhan, baliin ang mga binti nitong dalawang matanda, at itapon sila palabas ng venue. Yaya, nanay ka OPA rin yan. Lu Yiming, ipagtatanggol mo pa sila. Gusto mo pa bang ituloy ang kasal natin o hindi? Lu Yiming, sasabihin ko sa iyo. Tinapos mo na ang relasyon mo sa nanay mong pulubi. Kung hindi mo ako mapapasaya, ibabawi ko ang 1 bilyon na puhunan ko sa iyo. Nanay, ang kapal na mukha mo. Ang 1 bilyon na yon, galing talaga sa chairman namin. Ano? Talagang hindi ka titigil hanggat hindi ka nakakakita ng kabaong, matandang walang kwenta. Magkano ang ginastos mo sa mga taong ito? Doblehin kaon gayon. Dalhin mo ang asmong ito at lumayas ka rito. Ang kapal. Si Aoli, tawagan mo agad ang finance. Ibabawi ko ang 1 bilyon na yon. Sige. Yiming, huwag kang maniwala sa salita ng gwardyang ito. Hindi ka pa ba nagsasawa sa pagpapanggap, Lu Yiming? Kung ngayon din ay babaliin mo ang binti nitong gwardyang ito, ipapangako ko sa'yo, ang 1 bilyon ay mapupunta agad sa'yo. Ano PA ang hinihintay Montag? Kilos. Lu Yiming, kung hindi mo magagawa, ang simpleng kahilingan na ito, huwag mo nang asahan ang 1 bilyon.
At huwag mo nang isiping pakakasalan mo si Yao Yao. Yeming, mula noong bata ka pa, itinuro ko sa'yo na sa lahat ng bagay. Dapat kang maging tapat sa sarili mong budhi. Umalis ka. Kung ngayon ay sasaktan mo ang tiyuhin mong si Fu, para na rin kitang hindi pinanganak. Umalis ka. Siuping, Guardia, mamatay ka na. Yiming, wag. Siuping, Nanay, hayop ka. Siya ang tunay mong ina. nanay, Nanay, bakit mo siya pinoprotektahan? Hindi ko naman balak saktan ka. Yiming, itinuro ko sa'yo mula noong bata ka pa na maging matuwid. Hindi dapat mabago ng kahirapan o kayamanan. Pero sabihin mo sa akin, bakit ka naging ganito? Nanay, huwag ka nang magsalita. Dadalhin kita sa ospital. Huwag na. Ayokong makita ka pa. Siuping, alis na tayo. Ilalayo kita sa mga hayop na ito. nanay, Kung maglalakad ka pa ng isang hakbang, ang kasal natin ay hindi na matutuloy. Hoy, Boss Lou, may masamang balita. Ang misteryosong tao ay hindi na tayo pag-investahan. nawala ang 1 bilyon. Ano? Nanay, sinabi ng assistant ko na hindi na itutuloy ang 1 bilyon. Binigyan nila tayo. Ano ba talaga ang nangyayari? Ito, Nanay, yung 1 bilyon, talaga bang ibinigay mo? Luiming, lumaki na ang pakpak mo ah. Ganyan ka na magsalita sa akin? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Natatakot lang ako na hindi ka seryoso sa pagpapakasal kay Yao Yao. Pinabawi ko yung 1 bilyon. Nanumpa ako. Sisiguraduhin kong maging mabuti ako kay Yao Yao. Yiming, ipinapangako ko bilang biyenan mo. Basta magkasama kayong mabuti ni Yao Yao. Hindi lang yung 1 bilyon. Pati yung kumpanya na iniwan ng tatay ni Yao Yao. Ibibigay ko rin sa iyo. Yiming, huwag ka nang magalit. Nakatingin lahat ng tao. Tuloy na natin ang kasal. Lao Fu, hindi naman malala ang sugat ko, hindi na kailangang maospital. Sayang lang ang pera. Gaano man kahalaga ang pera, numero lang yan. Walang-wala yan kung ikukumpara sa kalusugan mo. Lao Fu, ikaw ba talaga yung sinasabing pinakamayaman? Gusto mo bang ako o hindi? Hindi ko alintana kung ikaw o hindi para sa akin. Matino kang tao, gusto kitang makasama. Siuping, huwag kang mag-alala, yung hirap na dinanas mo ngayon. Hindi ko hayaang masayang lang. Sisiguraduhin kong luluhod sila sa harap mo at hihingi ng tawad. Lao Fu, sa totoo lang, hindi naman masamang tao si Yiming. Nabulag lang siya sa kapangyarihan at kayamanan. Naniniwala ako na magigising din siya. Sana maintindihan ni Yiming ang iyong mabuting hangarin. Wala akong nakita, tuloy lang kayo. Hinto! Hintayin mo ako sa labas, may sasabihin pa ako sa'yo. Ah, Siuping, kakausapin ko lang sandali si Shishi, pahinga ka muna. CJ, tatay, ano ba talaga ang nangyayari? Shishi, malapit na ang kaarawan ni Siuping. Sa ngalan mo, maghandog ka ng malaking selebrasyon para kay Tita Lee. Tandaan mo. Siguraduhin imbitahin. Si Luyiming at ang buong pamilya ng biyanan niya. Lahat dapat naroon. Naiintindihan ko, nakita mong naapi si Tita G. Sa kasal, nasasaktan ka, gusto mong may magbigay ng hustisya para sa kanya. Tama ba? Ang talino mo talaga, ang dami mong sinasabi. Bilisan mo, gawin mo na. Sundalo po, garantisadong matatapos ang misyon. Sige na, gawin mo na. Siuping, malapit na ang birthday mo. Nag-usap kami ni Shishi. Maghahanda kami ng malaking birthday party para sa'yo. Lao Fu, hindi kailangan ng malaking handaan basta't magkakasama tayong pamilya. Kumain lang ng masaya, okay na yun. Hindi pwedeng ganoon. Ito ang unang birthday mo bilang asawa ng pamilya Fu. Kailangan talagang maging espesyal, naghahanda na si Shishi. Hintayin mo na lang, ikaw ang bida ngayon. Lao Fu, salamat sa pagmamahal mo sa akin. Huwag kang mag-alala, pamilya tayo, hindi na kailangan ng salamat.
Yao, malapit na ang birthday ni Mama. Gusto ko siyang iwi para kumain tayo. Huwag kang mama dito mama doon. Ayaw ko siyang kilalanin bilang nanay. Isa siyang probinsyana at saka. Kinasal na siya sa pulang gwardiya na yon. Hindi na siya. Kasapi ng pamilya Lu, bakit mo siya pinapakialaman? Birthday niya. Ano ang kinalaman mo doon? Pero nanay ko pa rin siya. Paano ko siya pababayaan? Kung gusto mo siyang asikasuhin, huwag mo akong idamay. Ano ang ginangyari? Boss Lu, anak ni Fu. Zifu Shishi. Imbitahan ang iyong pamilya sa party ng kaawan ni MRS Fu. Totoo ba? Totoo. Dumating na ang imbitasyon sa opisina. Ang ganda. Yayaman na tayo. Anak ng pinakamayaman. Imbitahan kami sa party ng kaawan ni MRS Fu. Totoo ba? Kapag nakisama tayo sa pinakamayaman, tiyak na yayaman tayo, kayamanan na lang ang haharapin natin. Hindi ko inakalang dating din ang araw na ito. Ako si Luiming, magiging matagumpay din ako. Pagkatapos pumunta at pumili ng isang kasalukuyan para sa MRS Fu, Zi Mama. bibili din tayo, Signa. Magkano ang jed na ito? Ito ay Hansian Vamyade. Wala pang 10 piraso sa buong mundo, nagkakahalaga ng 2.5 milyon. Ang mahal naman. Mahal, para ito sa asawa ng pinakamayaman. Dapat maganda ang regalo natin, ito na, iurap mo. Yaya, nandito na tayo. Bilhan din natin ng regalo si Mama. Siege. Ito na, miss, ang jed pendant na ito. Pampalamuti lang na peke, 50 pesos lang. Gusto Montag ba? Probinsya ng matanda. 50 pesos sobra na para sa kanya, iurap mo. Tita, birthday Montag ngayon, dapat. Maganda ang suot natin. Nako, matanda na ako. Ano nang magandang suot? Iba talaga ngayon, ikaw ang bida sa iyong karawan. Tay ba? Tay? Dapat maganda ang ayos mo. Kumusta, Tayfu? Ang ganda. Hindi lang ganda, hindi mapalingon si Tay sa'yo. Siuping, ganyan ka na dapat lagi magdamit. Pag may time, ipasyal ka ni Shishi. Magpa-beauty ka, gamitin mo lang ang card ko. Naririnig Montag ba, ne? Gustong-gusto ka ni Tay. Nako, kayong mag-ama, puro biro lang. Malapit na ang oras, alis na tayo. Ano? Naiwan mo sa opisina ang regalo ko? Siege, kukunin ka o na lang. Tay, ne, mauna na kayo. Kukunin ko lang ang regalo sa opisina. Sige, Siuping, pasok ka muna. Magpa-park muna ako. Talagang astig, ang tanging Shamstar Hotel sa buong mundo. Dapat nating samantalahin ang pagkakataon. Basta't makuha lang natin ang pabor ni Lola Fu, ang pamilya natin. Ay angat sa lipunan, magiging tunay na elite. Nanay, ipapakita ko ang best ko, para magustuhan ako ni Lola Fu. Yeming, Nanay. Anong ginagawa mo dito? dumalo ako sa party. Kaya pala may amoy ng kahirapan, ikaw pala. Isang probinsyanong hampas lupa. Nakakatawa, isang probinsyano. Ang makakasama sa ganitong klaseng party. Lu Yiming. Palisin mo na yung probinsyanong yan. Mga kilalang tao ang nandito para sa birthday. Nakakahiya lang na nandito siya. Nanay. Umalis na tayo. Yiming, inimbita ako. Inimbita? Sinong mag-imbita sa'yo, isang pulubi? Kung inimbita ka, nasaan ang invitation mo? Pakita mo sa akin. Wala, para sa birthday party ako. Ikaw at ang guard mong amoy kulob, magpa-party dito. Anong panaginip mo? Tingnan Montag nga ang sarili Montag. Hindi pa kaya mukha mo dito. Kahit ibenta Montag pia. Ang huling sentimo mo, hindi ka makakapasok dito. Nanay, importante sa atin ang party ni Lola Fu. Huwag mo na akong guluhin. Umalis ka na. Nanay. Ito ang handog namin, Yaw Yaw. Pa sa iyong kaawan. Tara na. Mukhang si Yiming ay may puso pa rin para sa kanyang ina. Ang social ng party na ito, ang yaman. Ang daming importanteng tao, kakadating lang. Nakita ko na agad ang mga CE ng ilang kumpanya. Kami, kung may papasaya lang namin si Lola Fu.
Magiging sosyal na rin kami. Huwag kang mag-alala, Yaw-Yaw. Tiyak na bibigyan kita ng magandang buhay. Ang ganda ng bulwagang ito. Malamang malaki ang ginastos ni Lolo Fu. Ang galing mo, kahit walang imbitasyon nakapasok ka. Siguro nakalusot ka lang, no? Hindi talagang inimbitahan ako. Anong panaginip mo? Sino bang mag-iimbitang probinsyana? Probinsyana, babalaan kita. Ang mga inimbitahan dito ay mga mayayaman at kilala. Kapag naabala mo sila, hindi mo kayang bayaran. Mga probinsyano, puro drama, walang kwenta. Gustong sumikat, hindi naman karapat-dapat. Nanay, umalis ka na bago kanila makita. Yiming, hindi ka rin naniniwala sa akin. Sa tingin ko, palisin na siya. Baka pag nalaman ni Lola, Fu na kilala natin siya. Ayaw niyang mahawa tayo sa kanyang kahirapan. Guwat iya. Pinipini, may tutulong ba ako? Itong matandang ito, walang imbitasyon, palisin mo. Madam, pakita po ang inyong imbitasyon. Wala akong imbitasyon. Paalisin niyo siya. Sino ang may gustong paalisin siya? Siuping, okay ka lang? Aber, Zenobia ito? Ikaw pala itong pulubi. Guwat iya. Itong matandang ito, nakalusot din. Palisin niyo rin siya. Sir, pakita po ang inyong imbitasyon. Dilat ang mga mata mo at tingnan mo kung sino ako. Dong, Zeno KBA? Bantepinto ka lang naman. Kayong dalawa, isang probinsyana, isang pulubi. Bagay na bagay kayong dalawa. Baka matagal na kayong nagkakilala. Anong sinasabi mo? Ano? Wala kang hiya, matanda ka na. Nag-alangan ka pa. Ano ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Mag-ingat ka, baka ipapalo ko ang bibig mo. Hinampas mo ang nanay ko. Gusto mong mamatay. Kayo ang dapat matakot sa buhay, Lu Yiming. Kung hindi mo kayang kontrolin ang dalawang babaeng ito sa pamilya mo, huwag mong sisihin ang sarili mo. At ang relasyon mo kay Siuping. Kasama ka sa ayusin ko. Mga walang kwentang guard, anong kayabangan mo? Isang maliit na langgam ka lang, kaya kitang durugin. Ngayon pa lang, tapusin na natin ito. Luiming, ngayon na ang huling araw. Ng relasyon mo sa probinsya ng ina mo, para hindi na siya makulit sa hinaharap. Dapat talaga. Luiming, isipin mong mabuti. Kung malaman ni Madam Fu na may probinsya ng ina ka, Hindi ka niya lalaitan? Yiming, hindi mo ako. Itatakwil, di ba? Naniniwala ako sa iyo. Alam kong hindi ganyan ang anak ko. Tingnan mo. Binigyan mo pa ako ng regalo sa birthday ko. ako ang pumili ng regalong iyan. Ikaw ang pumili. Probinsyana kang walang kwenta, peking regalo lang ang kaya mo. Walang utang na loob. Guard kang walang kwenta. Anong karapatan mong husgahan ako? Umalis ka na kasama ng nanay mo. Guard, bakit ka nakatulala? Parang. Walang imbitasyon, palisin mo na sila. Sabay na silang palayasin. huwag kang magmalaki. Parang, panauhin ni Madam Fu ang dalawang iyan. Sino ang may lakas ng loob? Mga panauhin, magsisimula na ang piging. Kung magkakagulo pa kayo, papatalsikin ka o kayo. Nanay, kilala mo talaga si Madam Fu? Nanay? Zagutin Montag ako. Dumating na ang keke. Talagang first class ang pamilya Fu. Ang ganda ng piging. Tingnan mo ang kwintas na iyan, noong nakaraang 6 na buwan. Binili ng isang misteryosong tao ng 300 milyon. Fu pala ang may-ari. Siuping. Maligayang kaarawan. Phew. Ikaw at si Shishi ang naghanda nito. Ang sapphire necklace na ito. Espesyal kong ipinagawa para sa'yo. Phew, ang bait mo talaga sa akin. Hindi ko alam kung paano kita pasalamatan. Naku, pamilya tayo. Walang anuman. Halika. Suotin natin ito. Anong ginagawa mo? Ito ay inihanda para kay Lola Fu, mga guard. Gusto mo ba akong patayin? Luyiming, talagang birthday party ko ngayon. Ilang beses ko pa ba sasabihin bago ka maniwala? Nakakatawa, ito ay birthday party ni Lola Fu. Ikaw na taga-probinsya, nagpapanggap bilang Lola Fu. Umalis ka na. Naku, nasira ang cake. Si Lola Fu. Tiyak na magagalit sa atin. Lix Yuping, gusto mo bang mawalan ako ng pamilya at lahat-lahat? Zazaya KBA? Mula ngayon, wala na akong nanay na tulad mo. Yiming, talaga bang ganyan ang iniisip mo? Aminado ako, mula pagkabata. Maami kang tiniis para sa akin. Pero bukod dito, Ano PAPA ang may tutulong Montag? Bukod sa pagiging pabiga. ano pa ba ang maibibigay mo sa akin? CJ,
Mula ngayon, wala na akong anak na tulad mo. Ikaw ay nagdulot ng malaking pagkabigo sa akin. Tingnan ninyo, narinig ninyo. Itong taga-probinsya. Wala siyang kinalaman sa amin. Nasira ang cake. Kasalanan niya at ng guard na ito. Kapag dumating na si Lola Fu at ang pinakamayamang Fu, sana ay patotohanan ninyo kami. Ang pinakamayamang Fu ay hindi maniniwala sa inyo. Hindi kami paniniwalaan ng pinakamayamang Fu, pero ikaw. Bakit? Dahil ako ang tunay na pinakamayamang Fu. Mukhang nag-enjoy ka na naman sa pagiging guard. Gusto mo pa ngang magpakitang gilas? Parehong bagay, 2 bises. Hindi na ito gagana. Kung makakaalis ka ngayon dito, mas mabuti pang pumunta ka sa mental hospital. Nanay, Huwag mo nang patulan. Sa tingin ko, itong 2 to, dapat bigyan ng leksyon para matuto. Tingnan ninyo, may 500,000 pesos sa card na ito. Kung sino ang magbibigay ng leksyon sa 2 to, ay kanya ang pera. ano? Kulang ba? Ako na lang ang gagawa. Tamang-tama para kay Lola Fu. Sino ang may lakas ng loob na maggulo sa lupain ng pamilya Fu? Kumusta, Binibining Fu? Binibining Fu, tamang-tama ang pagdating ninyo. Hi, Tong Guard. Nagpapanggap bilang pinakamayamang Fu. Tatay, ikaw pala ang pinakamayamang Fu. Pinakamayamang Fu. Nanay, Binibining Fu. Baka naman, ang nanay ko ay talagang si Lola Fu? Luiming, bilang anak, ikaw ay walang utang na loob. Hindi tapat at walang utang na loob. At ikaw, bilang manugang, inabuso mo ang biyenan mo, walang awa at walang kabutihan. Wala akong kinalaman dito. At huli, ikaw, bilang kamag-anak, ayaw mo sa mahirap, gusto mo sa mayaman, masama ang iyong puso. Pinakakarapat dapat mamatay, nagkamali ako, patawarin mo ako. Hindi ko na ito ulitin, nagkamali ako. Nanay, alam ko na ang pagkakamali ko. Nanay, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Nanay, patawarin mo na ako. Umalis ka, hindi mo ba gustong putulin ang relasyon? mulan gayon. Siya lang ang aking ina. Hindi na, nanay, alagaan kita ng mabuti sa hinahara. Ang aking ina ay si Madam Fu. Sino ka ba? Karapat dapat ka bang alagaan siya? Shishi. Hayaan mo akong makausap siya ng ilang sandali. Nanay, Tapos na ang mga sampal, mula ngayon, hindi ka na anak ko. Ang ating relasyon bilang ina at anak ay tapos na. Nanay, talaga bang ayaw mo na sa akin? Hindi ko na kaya. Nanay, talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Shishi, utusan mo sa loob ng 1 oras. Gusto kong makita ang kumpanya ng Zhao. At ni Luyiming na bangkarote. Hindi. Madam Fu, patawarin mo kami. Alam na namin ang pagkakamali namin. Pakiusap, patawarin niyo kami. Piyanan. Alam na ng manugang ang pagkakamali. Hindi na ito maulit. Pakiusap, patawarin niyo kami. Pakiusap, tao. Itapon niyo ang mga taong ito. Miss Fu, huwag. Miss Fu, Madame Fu. Nanay, hindi mo kailangang magalit para kay Luiming. Ang taong walang utang na loob, sa hinaharap, ako at si tatay ay sasamahan ka. Ako lang ang may kasalanan. Hindi ko siya naiturong mabuti. Hindi mo kasalanan ito. Kasalanan niya ito, hindi niya napigilan ang tukso. Nawala ang kanyang konsensya. Nanay, ngayon ay ang iyong kaarawan. Dapat tayong lahat ay masaya. Si Uping, dapat akong humingi ng tawad sa iyo. Hindi ko dapat itinago sa iyo ang aking identidad, nagdusa ka. Nang maraming hirap. Paumanhin. Naiintindihan kita sa iyong katayuan. Talagang kailangan mong maging maingat sa lahat ng oras. Sige, tatay. Isuot mo na kay nanay ang kwintas, ipagdiwang natin ang kanyang kaarawan. Ang ganda. Maligayang kaarawan si Uping. Maligayang kaarawan, nanay. anong ginagawa mo? Ikaw yung walang utang na loob.
Luiming, bangkarote na ang kumpanya mo. Ang bahay na ito ay isinailalim sa liquidation para bayaran ang utang. Selyado na. Ito ang bahay ko. Kung ayaw kong maglagay kayo, hindi kayo pwede maglagay. Huwag mong abalahin ang trabaho ko. Pinakaayaw ko sa mga lalaking gaya mo na umaasa lang sa asawa. Kung magsalita ka pa, siguradong gaganti ako. Tapos na. Umalis ka na. Iwu, walang utang na loob. Yiming, okay ka lang? Nanay, Hindi mo pa sinasabi na mag-invest ka ng 1 bilyon sa akin? bigyan mo ako ngayon, siguradong makakabangon ako. Kailan ko sinabing bibigyan kita ng 1 bilyon? Nanay, Niloko Montag ako. Ikaw at ang nanay mo, sinira ninyo ang pamilya namin na Sao. Gusto mo pa akong bigyan ng 1 bilyon? Panaginip mo yan. Kung hindi dahil sa pinutol mo ang relasyon ko sa nanay ko, may mangyayari pa sa akin ngayon. Karapat dapat ka diyan. Bakit ka ba ganyan? Gusto Montag lang umangat. At saka, hindi mo ba alam? Ang nanay mo ay si Lola Fu. Baka naman, kayong mag-ina. Nakunsaba kayo para lokohin ako. Nanay. Lu Yiming, Hinampas mo ang biyenan mo. hindi ka na manugang kao. Nanay, Hindi niya sinasadya, huwag kang magalit. umalis ka. Lu Yiming, Mula ngayon, wala na akong manugang na tulad mo. At huwag ka nang pumasok sa bahay ng pamilya namin na Sao. nanay, Kung ayaw mo sa kanya, ayaw mo rin ba sa akin? anak Montag ako. Kung hindi mo pinakasalan ang ganyang lalaki, ang pamilya namin na Sao, hindi sana napunta sa ganitong sitwasyon. Para na rin kitang hindi pinanganak. Nanay, Yiming, wala na akong pamilya ngayon. Wala na akong nanay. Yao-yao, huwag kang mag-alala. Kahit wala na ako ngayon, pangako ko sa iyo, babangon ako. At bibigyan kita ng magandang buhay. Yiming, Maligayang pag-uwi sa inyo, Lola. Si Uping mula ngayon dito na ang iyong tahanan. Hindi ka na muling dadaan. Sa hirap na iyong dinanas, Yiming, wala na tayong pera. Malapit na ang due date ng renta sa susunod na buwan. Ano na ang gagawin natin? Yaw-yaw, nitong mga aw na ito, naghahanap din ako ng trabaho. Pero kumalat na yung nangyari sa party. Wala talagang kumukuha sa akin. Ganito na lang, hihingi ako ng tulong kay nanay. Matagal na rin naman yung nangyari. Baka sakaling hindi na siya galit. Sige, Yao-yao, matagal ko na rin itong pinag-isipan. Sa tingin ko, sobra talaga yung ginawa natin kay nanay. Wala kong pumunta sa bahay ng Fu para humingi ng tawad. Sige, puntahan mo na agad. baka patawarin ka niya. At baka matulungan pa tayo. Sige, puntahan na natin siya ngayon. Nanay, bakit ikaw pa ang nagluluto? Pwede namang utusan ang katulong. Okay lang. Shishi, nakauwi ka na. Oo, Hari, maghugas ka muna ng kamay, tapos tulungan mo kami mag-roll ng dumplings. Hindi mo ba nakikita na hila na rin ako ni tatay para tumulong? Sage, maghuhugas muna ako. Nanay, hindi talaga ako marunong mag-roll ng dumplings. turuan Montag ako. CJ, Hali, bigyan mo ako ng isa, tatay. Tatay Few, ang mukha mo puno ng harina. Anong ginagawa mo? Ngiti ka, ngiti. Ang ganda. Hari, Tingnan Montag. ang pangit ng kuha mo sa akin, anak. Sa susunod, huwag ka nang mag-picture. Chairman, dumating na si MR Luiming. Anong kailangan niya? Papasukin mo. Nanay, alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi ako nanay mo. Huwag mo akong tawaging nanay. Nanay, alam ko na ang mali ko. Bastos ako, walang hiya. Ang cute ka oh. Tama na, Luyiming. Mula nang ipanganak ka hanggang ngayon, binigay ko sa iyo ang lahat ng best. Para sa iyo, nagtrabaho ako sa construction. Nangalakal ako ng bote sa kalsada. Naghain ng prutas. Ang buong buhay ko para lang sa iyo. Wala akong pagsisisi. Ngayon, gusto ko nang mabuhay para sa sarili ko. Huwag mo na akong hanapin sa hinaharap. Ayaw na kitang makita. Nanay, Sinabi na ng nanay mo na umalis ka, hindi mo ba narinig? Hindi ka welcome dito. Luyiming, binabalaan kita. Kung gusto mong maghanap ng trabaho, pumunta ka sa Few Corporation. Pero, kung maglakas loob kang pumunta rito sa bahay ulit, at gambalain ang buhay ni Xiuping, huwag kang magagalit kung hindi kita palalampasin. Mga tauhan, ihatid na ang bisita. Ginoong Lu, maaari ka nang umalis. inay.
Ingatan mo ang iyong sarili. Inay, miss na kita. Yaya, bakit ka nandito? Inay, tulungan mo naman ako. Wala na talaga kaming mapupuntahan. Bagsak na ang kumpanya, walang mahanap na trabaho. Kung hindi kami makabayad ng upa, ako at si Yiming sa kalsada na matutulog. Narito ang card, may 100,000. Gamitin mo na. Salamat, Inay. Huwag mo na akong hanapin mula ngayon. Inay, ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo alam kung gaano kalaki ang isinakripisyo ko para maligtas ang kumpanya. Ikaw at si Lu Yiming, nakalaban ninyo ang pamilya Fu. Pinagbawalan sa buong industriya. Kailangan kitang iwan. Inay, Anak Montag ako. tunay na anak? Ano naman? Para sa akin, ang masaganang buhay ang pinakamahalaga. Inay, bakit mo ako ginaganito? Ikaw ang laging naninira. Kay ina ni Lu Yiming. Ikaw ang. Kung magpapatuloy ka sa paggawa ng kwento, huwag kang magtaka kung putulin ko ang relasyon natin. Inay. Yiming, nagkamali ako. Hindi ko dapat ginawa iyon kay nanay. Nagkamali talaga ako. Yaya, ano ba talaga ang nangyari? Si nanay, natakot siyang magalit ang pamilya Fu. Tinanggal niya ako sa kanyang buhay. Gamit ang 100,000 sa card na ito. Binayaran niya ang relasyon namin bilang mag-ina. Yao, huwag kang mag-alala. Nandito ako para sa iyo. Yiming, alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi ko dapat ginawa iyon kay nanay. Hindi ko dapat pinilit kang putulin ang relasyon niyo. Kunin natin siya ulit dito. Alagaan ko siya ng mabuti. Gagawan ko ng paraan. Tutubusin ko ang mga nagawa kong mali. Yiming. Wala nang saysay. Ayaw na rin sa akin ni nanay. Yiming, ano na ang gagawin natin? Yao, huwag kang mag-alala. Nandito AKO. Kahit magtrabaho ako bilang construction worker. Hindi kita pababayaang magutom. Ibebenta ko na lang ang mga bag ko. Hindi pwede. Mga mahal Montag yun. Okay lang. Ang importante ngayon, magtulungan tayong malampasan ito. Worst case. Bibilhan mo na lang ulit ako pagkatapos. Yao. Ang sarap mong kasama. Hahaha, hindi Montag PRin Magawa, tu, walang kwenta. Ma, ang ganda ng damit na to. Bilhin na natin to. Ay hindi, ang mahal naman ng damit na yan, aabot ng 100. Ma, binigay na ni Papa sa'yo yung black card niya, di ba? Gamitin na lang natin yung card niya. Basta bumili tayo. Hello po, lahat po ito ay authentic na galing sa ibang bansa. Tingnan niyo po kung magkano ang halaga. Zhao Mengya. Siya at si Lu Yiming ay napunta na sa pamumuhay sa pagbebenta ng mga bag. Miss, ang pinakamataas kong pwedeng ibigay sa mga bag na to ay 80K. 80K lang. Nung binili ko to, umabot ng 1,000,000 ang nagastos ko. Matagal na kasi itong nakatago at hindi maayos ang pag-aalaga. Kaya. Ibenta na, 80K na lang. Miss Ito po ang 80K. Pakikuha po. Salamat. Sa 80 ka na, to. Pwede na kaming magnegosyo ni Yiming. Hindi na kailangan ni Yiming na magpalipas ng gabi. Sa pagtatrabaho sa construction, anong ginagawa mo? Aray. Ibigay mo ang pera. Tandang ka, umalis ka dito. Ibigay mo ang pera. Natakot ako sa'yo. Paano mo nasubukan na habulin ang magnanakaw? Paano kung nasaktan ka niya? Okay lang. May sugat ka. Halika dalhin kita sa ospital. Hindi na, okay lang. Tingnan mo, kumpleto pa ba? Ma, ako ang may kasalanan dati. Hindi ko dapat kayo inapi.
et sinaktan. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Basta mabuhay kayong maayos ni Iming. Tara na. Ma grabe ang tako kao kanina. Kung malaman ni Papa na hindi kita naalagaan ng maayos, siguradong papaluin niya ako. Huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin sa papa mo, saka. Sabi naman ng doktor, okay lang. Hindi pa rin, matanda na kayo ngayon. Dapat maging maingat sa ganitong mga bagay. Bigyan kita ng tubig. Oo, magpahinga ka muna. Sa susunod, dapat maging maingat sa ganitong mga sitwasyon. Ma, bakit ka hinimate? Ma, tulong. Tumawag ng ambulansya. Doktor, kumusta ang kalagayan ng asawa ko? Director Fu, ang kaliwang bato ng asawa mo. Malubha na ang kidney failure. Kailangan ng operasyon agad, pero sa aming ospital, walang available na kidney na match para sa asawa mo. Naiintindihan ka o? Gawin niyo ang lahat para iligtas ang asawa ko. Ang problema sa kidney, ako na ang bahala. Dalhin niyo agad si Luiming dito sa ospital. Bilisan niyo. Si Luiming ang tunay niyang anak. Tiyak na magmamatch ang kidney. Ma, ano ang ginangyari sa'yo? Ma, huwag mo akong iwan. Ma, hindi pa ako nakakapag-sorry sa'yo. Huwag kang magkakaproblema. Huwag kayong umiyak, may kailangan kaming pag-usapan sa inyo. Sabi ng doktor, may malubhang kidney failure si Xiuping. Kailangan ng kidney transplant. Pero wala ngayong available na kidney sa ospital. Ikaw ang tunay niyang anak, gusto naming subukan mong magpamatch. Kidney failure, kung magdodonate ka ng isang kidney, sisiguraduhin kong bibigyan kita ng 1 bilyon. Gagawin kitang taong mayaman. Yung 1 bilyon dati, ikaw rin ba ang nag-invest? Magpamatch ako para sa kidney. Mabuti naman. Pero yung 1 bilyon nyo, hindi ko na kailangan. May konsensya ako. Inalagaan ako ng nanay ko. Binigay niya ang buong buhay niya para sa akin. Dapat ko na siyang suklian. Ma, nitong mga araw na ito, pinag-isipan ko ang lahat. Napagtanto ko kung gaano kalaki ang pagkakamali ko. Ang dami mong sinakripisyo para sa akin. Pero nagbulag-bulagan ako dahil sa pera. Pinagmalian pa kita, napakasama kong anak. Ma, ang hiling ko lang ngayon ay mag-match ang kidney ko sa'yo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para magbayad. Lumabas na ang resulta ng matching. Doktor, ano ang resulta? Paumanhin, hindi nag-match. Kailangan ng bagong kidney. Ano? Ano, hindi nag-match? Anak ako ng nanay ko. May mga ganitong kaso talaga. Ang importante ngayon ay humanap ng bagong kidney. Shishi, mag-utos ka agad, mag-alok ng reward. Doktor. Subukan ka o. Yaw. Yiming, ang nanay mo, nanay ko rin. Para na rin itong pagsisisi ko sa mga nagawa kong mali. Ginang, sumama ka sa akin. Nag-match ang tissue typing. Mabuti naman. Xiuping, narinig mo ba? Nag-match ang tissue typing. Nanay, narinig mo ba? Nag-match ang tissue typing. Yaw. Salamat. Yiming. Trabaho ka o lang yon. Xiuping, gising ka na. Nanay, gising ka na. Mabuti naman. Nanay, gising ka na sa wakas. Kinabahan kami. Nandito kayong lahat. Okay lang ako. Yiming, nasaan ang asawa mo? Yaw, nasa kabilang kwarto siya. Xiuping, asawa ni Yiming ang nagligtas sa'yo. Ibinigay niya ang isa sa kanyang bato para sa'yo. Yiming, pasalamatan mo si Yao Yao para sa akin. Pagkatapos ng lahat ng ito, naisip ko na ang kayamanan at karangyaan sa mundo sa huli ay walang kabuluhan. Ang pinakamahalaga ay ang magkasama ang pamilya.
Yiming, tama ba ako? O, nanay, tama ka. Lao Fiu, mula ngayon, magiging masaya ang ating pamilya. Hindi na tayo maghihiwalay. Wang Ma, ilagay mo yang malaki doon. Dapat pantay sa linya. Birthday ng nanay ko ngayon. Ito lahat ay special na sorpresa ko para sa nanay ko. Bilisan nyo ang trabaho. Shishi, ikaw talaga ang magaling mag-ayos. Magugustuhan talaga ito ni nanay. Siyempre naman, ako ang pinakakilala kay nanay. Yiming, may regalo ka ba para kay nanay? Siyempre naman. 1 buwan pa lang ay handa na. Mabuti. Sage, tulungan mo si Mengyao na umupo. Malapit ng manganak, hindi ka pa maingat. Huwag mo muna ako intindihin. Tingnan mo muna si Shishi. Kung may tutulong ako. Shishi, ano pa ang pwede kong? May tulong? Ilagay ang young family picture doon. Nasa pinto na sila. Sige, alam ka una. Yiming, bilis, dumating na sina mama at papa. Mengya, halika. Bilis, bilis. Dahan-dahan, halika. Dahan-dahan. Nanay, maligayang kaarawan. Salamat. Inay, maligayang kaawan. Siuping. Maligayang arawan. Salamat.